Alam mo yung pakiramdam na ibinigay mo na ang lahat pero di pa din naging sapat. Okay lang yan. Ang mahalaga, di ka nagkulang. Ang mahalaga, naging tapat ka sa nararamdaman mo. Hindi mo deserve ang ganong klase ng tao sa buhay mo. Hindi ka dapat masaktan kaya okay lang na iniwan ka niya. Kasi may tamang tao na kayang ibalik ang pagmamahal na para sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi na dapat malaman pa ni Jiro ang katotohanan sa nakaraan ko. Hindi rin naman kasi ako magtatagal sa lugar na to. At alam kong di niya ako mauunawaan. Iisipin niya na kalokohan lang ang kwento ko. Sino ba namang maniniwala sa akin? Sinong makikinig na hindi iisiping nasisiraan ako? Mahirap talaga ipaliwanag ang sitwasyong malayo sa kaisipan ng taong hindi naranasan ng pakiramdam na mabuhay sa loob ng napakahabang panahon. Naalala ko pa, kapag may digmaan at mga labanan, hindi ako natatakot. Kasi baliwala sa akin ang tama ng baril o kahit anong patalim. Kasi naghihilom kaagad ang mga sugat ko. Sa dami ng naranasan ko, bakit tila ba ngayon lang ako natakot ng ganito? Yung takot na hindi ko maunawaan. Basta natatakot ako na baka malaman ni Jiro ang lahat. Tapos hindi ko alam ang pwedeng mangyari. At bago pa man sumapit ang dapit hapon, naglalakad na kami ni Jiro patungo sa gilid ng lawa, kung saan makikita mo ng malinaw ang paglubog ng sikat ng araw. Nang makarating kami, naupo na kami at eto, pinagmamasdan lang namin ang takip silim. Isang hapon na tila ba kakaiba. Isang hapon na nagiging kulay pula ang langit. Dumadami ng tao dito. Kakaiba kasi yung kulay ng takip silim ngayon. Nagiging kulay pula ang langit. Kaya ito, madaming nakatingin sa langit. Hala, bakit kaya kulay pula ang langit, Teo? Jiro, hindi ko din alam. Ganun ba? Akala ko pa naman alam mo, Teo. Pero teka nga, yung niluto ko kanina, nagustuhan mo ba? Oo naman, Jiro. Nagustuhan ko nga eh. Sobrang sarap. Bakit kaunti lang ang kinain mo, Teo? Kasi naman, Jiro. Nabusog din talaga ako sa kamote mo. Ang sarap eh. Tsaka, Jiro, ang ganda ng langit no, kulay pula. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng pulang langit. Oo nga, Teo. Ako din ngayon lang. Kasi alam mo, ang madalas na nakikita ko kulay dilaw at kulay orange na langit kapag takip silim. Pero ngayon, pulang-pula ang langit. Bakit kaya? Jiro, baka ganun talaga. Alam mo naman, may wagang mundong ito. Madaming kakaibang bagay ang mga nangyayari. Oo nga, Teo. Madaming kakaibang bagay ang pwede mangyari.
Yung sugat mo pala, kamusta na? Masakit pa ba? Okay naman, Jiro. Di naman gaanong masakit. Pakiramdam ko nga magaling na. Okay yan. Buti naman at di na masakit, pero Teo, mag-iingat ka palagi ah. Oo naman, Jiro. Lagi naman ako nag-iingat. Teo, pagkatapos pala ng Pasko at Bagong Taon, saan ka na pupunta? Bakit mo naman naitanong, Jiro? Wala lang, Teo. Jiro, alis na ako. Mapapakalayo tapos bahala na. Basta, hahanapin ko ang sarili ko. Ganun ba, Teo? Mag-iingat ka ha. Tsaka, huwag mo akong makakalimutan ha. Jiro, bakit mo ba sinasabi ang bagay na yan sa akin? Wala lang, Teo. Basta, mag-iingat ka. Okay. Uwi ka ako naman. Tapos ito, tahimik na namin pinagmamasdan ang paglubog ng sikat ng araw. At sa mga sandaling to, naguguluhan ng puso ko. Hindi ko na maunawaan ang nararamdaman ko. At sa patuloy na pagpatak ng oras, sa bawat ngiti at tingin ni Jiro, mas naguguluhan na ako sa nararamdaman ko. Sa tuluyang pagsapit ng dilim, nakaupo pa rin kami ni Jiro sa tabi ng lawa. Tahimik lang kami at hindi nagsasalita. Ano kaya ang iniisip ni Jiro ngayon? Mukhang malalim ang iniisip niya. Tulala kasi siya na nakatingin pa din kung saan tuluyan ang nawala ang sikat ng araw. Jiro, tara na umuwi. Baka hinahanap na tayo ng lolo mo. Sige, Teo. Tara na. Uwi na tayo. Jiro, anong gusto mong kainin para pag-uwi natin kakain na lang tayo. May mga madadaanan kasi tayong restaurant. Baka may gusto ka. Teo, kahit ano. Okay, sige. Wika ako naman. Kaya ito, dahil ayaw magsabi ni Jiro na gusto niya, bumili na lang ako ng buong manok. Tapos, mag-ice cream pa kami. At eto, diretso uwi sa bahay ng lolo niya. Pagkarating namin, tulog na ang lolo ni Jiro. Kaya ito, kami lang ang kakain ngayon. Jiro, yung natirang gulay kanina, ilabas mo. Masarap yun eh. Sige, Teo. Ano pang gusto mo na ilabas ko? Gulay lang, Jiro. Bakit? May iba ka pa ba na gustong ilabas? Baka may gusto ka sabihin mo lang, Teo. Wala naman, Jiro. Tara na kumain. Nagugutom na talaga ako. Kaya ito, naghapunan na kami ni Jiro. Matapos makakain, naligo na ako kaagad. Si Jiro naman, naglilinis pa sa kusina. Kaya lang paglabas ko sa banyo, wala na si Jiro. Wala din siya sa kwarto. Nasaan kaya yun? Sisilip sana ako sa labas kaya lang eto. Dumating na siya na may dalang alak. Ano yan, Jiro? Kita mo ng alak, Teo. Magtatanong ka pa. Sorry na.
Ang ibig kong sabihin, bakit may alak? Para masaya, Teo. Tara na. Simulan na natin to. Para mas masaya. Okay, sige. Wika ako naman. Pero bakit ganun? Parang kakaiba si Jiro. Napansin ko lang na parang seryoso siya masyado. Bakit kaya?